Inaabot ng ilang oras ang labanan nina Yuan at Son Ogong sa tuwing maglalaban ang dalawang ito. Habang tumatagal ang kanilang laban ay may biglang napansin si Son Ogong. Huli na siya bago niya napagtanto na bumibilis pala ang mga pag-atake na ginagawa ni Yuan. Tumama ng direkta sa mukha ni Son Ogong ang malakas na suntok na pinakawalan ni Yuan, na siyang naging dahilan ng pagtilapon nito ng malayo. Hindi agad nakatayo si Son Ogong dahil sa sobrang pagod kaya nilapitan na siya ni Yuan. Pinagmalaki ni Yuan na sa 10 laban daw nila ni Son Ogong ay mayroon daw siyang 9 na talo at isang napakarangal na pagkapanalo. Kahit na mas madami ang nakuha niyang pinsala ay nasiyahan si Yuan habang nakatingin sa tinalo niyang si Son Ogong. Kahit na ngayon lang nanalo sa kanya si Yuan ay napangiti rin si Son Ogong at tinanggap ng malugod ang kanyang pagkatalo. Tinulungan ni Yuan na tumayo ang bumagsak na si Son Ogong. Habang pinapanood ng isa sa mga clone ni Son Ogong ang mga memorya ni Yuan ay sinabi nito na nakikita niya raw na mukhang masaya si Yuan at ang totoo niyang katawan. Sumagot naman si Yuan na nabubwisit nga rin daw siya noong una. Siya nga raw ang tipo ng tao na sanay na mag-isa. Napatanong si Son Ogong kung ano raw ang nangyari at bakit kasama ng totoo niyang katawan si Yuan. Sumagot naman si Yuan ang hindi niya naman daw kayang itaboy at paalisin ang nilalang na hindi naman namamatay. Wala nga raw siyang pagpipilian kundi hayaan na lang sumunod sa kanya si Son Ogong. Sinabi ni Yuan na habang naglalaban daw sila ni Son Ogong ay doon na rin sila naging magkaibigan. Hanggang sa bigla na lang daw nawasak ang matibay at matatag na pader ng tore. Sa pagkawasak daw nito ay doon na rin nagdatingan ang mga makakapangyarihang nilalang. Tinatawag daw ang mga ito na outer gods, mga nilalang na kinikilala bilang mga Diyos na nanggaling sa labas ng tore. May mga high ranker rin daw naman na kinikilala bilang mga Diyos sa loob ng tore gaya na lang ng the 3 big gods of Olympus, the 3 precious children at si Odin ng Asgard. Pero wala raw talaga sa mga ito ang matatawag na Diyos kung ikukumpara sa lakas ng mga nagdatingan na outer gods. Habang pinapanood ang nangyayari sa memorya ni Yuan ay sinabi ni Son Ogong na lahat daw pala ng nakikita niyang ito ay mga Diyos. Sumagot naman si Yuan na sa kapangyarihan nga raw ng mga ito ay nararapat lang sila na tawagin ng ganoon. At dahil clone lang ni Son Ogong ang kasama ngayon ni Yuan ay nakaramdam ito ng kaunting takot sa mga nakikita niyang nilalang. Napatanong si Son Ogong kung kinalaban ba raw ni Yuan ang mga tinatawag ng mga itong outer gods. Sumagot naman si Yuan ang hindi lang daw siya, lahat daw sila ay nakipaglaban ngunit natalo pa rin sila. Kung ipapaliwanag niya raw ito ng mabuti ay masasabi niya raw na natalo sila ng halos walang kalaban-laban. Nakita rin ni Son Ogong ang ginawang pagsasakripisyo ng mga nakasama nila sa pakikipaglaban. Karamihan sa mga ito ay mga kaibigan nila at ilan rin sa mga ito ay mga dati nilang kalaban. Pinili nilang magkasundo-sundo upang labanan ang mga outer gods, pero nabigo pa rin sila na talunin ang mga ito. Noong hindi na nakabalik sina Merlin, Asura, Vishnu, at iba pang nakasama ni Yuan na makipaglaban, ay nagdesisyon na ang mga natitirang inner gods na gawin ang napag-usapan nilang plano. Sinabi ni Odin na kailangan na raw nilang pumili kung sino ang pababalikin nila sa nakaraan. Kabilang sa pinagpilian ng mga ito sina Hercules, Son Ogong at Kim Yuan. Hanggang sa magkasundo na ang lahat sa isang desisyon. Pababalikin daw nila ang may pinakamabilis na pag-usad sa kanilang lahat at ang may pinakamaraming napatay na outer gods. Nakita ng clone ni Son Ogong na si Kim Yuan ang pinili ng mga natitirang inner gods na magbalik sa nakaraan. Kasunod noon ay unti-unti nang naglaho ang alaala na ipinapakita ng Cinder Eyes. Napahawak si Yuan sa kanyang ulo dahil ito pa lang ang unang pagkakataon na ginamit niya ang Cinder Eyes sa ganitong paraan. Sinabi ni Son Ogong na naiintindihan niya na raw ito, nagmula raw pala si Yuan sa hinaharap. Habang unti-unting nawawala ang pananakit ng ulo ni Yuan ay nakatanggap ito ng notification na umangat daw ng malaki ang proficiency ng kanyang skill na Cinder Eyes. Pinaalam ni Yuan kay Son Ogong na kinailangan niya raw gawin ang mga bagay na ginawa niya sa Britanya upang makaiwas sila sa malaking gulo. Kung hindi niya nga raw napatay si Lancelot ay may magagawa ito na isang napakalaking pagkakamali na magdudulot ng isang napakalaking kaguluhan. Napatanong ang clone ni Son Ogong kung gaano raw kalaki ang nabago ng ginawa ni Yuan para sa mga mangyayari sa hinaharap.
Sumagot naman si Yuan nang napakaliit daw ng epekto ng ginawa niyang ito. Pinipilit niya nga lang daw sarhan ang mga butas na maaari niyang mabago sa ngayon. Nagtanong si Son Ogong kung gaano na raw kalaki ang posibilidad na manalo sila. Sumagot naman si Yuan ang hindi niya rin daw alam, siguro nga raw ngayon ay nasa 0.01% pa lang ito. Nagulat si Son Ogong sa liit ng porsyento na sinabi ni Yuan. Sinabi naman ni Yuan na ang mahalaga raw ay mayroon na silang posibilidad kaysa sa noong una silang nakipaglaban. Napakamot naman sa inis si Son Ogong at nasabi na napakalakas nga raw pala ng mga outer gods. Naiinis ito sa nalaman niyang komplikasyon, kung sana nga lang daw ay naroon ngayon ang totoo niyang katawan. Nagulat si Son Ogong nung sabihin ni Yuan na hindi ba raw nasa Marble Mountain ang 50th floor ang totoong katawan nito. Napatanong ang clone ni Son Ogong kung paano raw ito nalaman ni Yuan. Sumagot naman si Yuan at sinabihan si Son Ogong na hindi ba raw ito nakikinig. Naisip niya rin na parang mas tanga pa nga raw ang clone ni Son Ogong kaysa sa totoong katawan nito. Hanggang sa napagtanto na ni Son Ogong na nagmula nga raw pala si Yuan sa hinaharap. Napakamot na naman ang isa sa mga clone ni Son Ogong dahil sa pagkalito nito. Tinanong niya si Yuan kung kaya ba raw ito humingi ng tulong sa kanya ay dahil sa alam nito ang kalagayan ng kanyang totoong katawan. Sumagot si Yuan ang ganon na nga, kaya nga raw tulungan siya ni Son Ogong. Nagtaka si Son Ogong at sinabi na natulungan na raw niya si Yuan. Sinabi naman ni Yuan na hindi pa raw ito sapat lalo na't ang totoong katawan ni Son Ogong ang pinag-uusapan nila. Nagtaka na naman si Son Ogong sa mga sinabi ni Yuan. Ibang-iba nga raw ito sa sinabi nito sa kanya nung bago niya ito tinulungan sa pabagsak na lightning bolt. Naramdaman ni na Yuan at Son Ogong na may lumabas na isang lagusan sa may kalangitan. Nagulat si Son Ogong nang makita nito na naglabasan sa nabuong lagusan ang napakaraming Valkyries na sakay ng kani-kanilang mga kabayo. Napatanong si Son Ogong kung ano raw ang ginagawa ng mga miyembro ng Asgard Guild sa Britanya. Sumagot naman si Yuan na ang mga ito raw ang Guardian Guild ng Round Table. Marahil nga raw ay gusto ng mga itong makita kung ano na ang kalagayan ngayon ng Britanya. Nabalitaan na rin daw siguro ng mga ito ang naging kaugnayan ni Lancelot sa mga taga-Olympus. Tinanong ni Son Ogong kung kaya lang ba raw ang mga ito naroon ay nang dahil lang sa pagtatraidor ni Lancelot. Sumagot naman si Yuan nang hindi lang daw yon, hindi nga raw ang mga ito basta gagawa ng paggalaw kung lumipat lang sa kampo ng Olympus ang pinakapinuno ng Round Table. Nagpunta raw ang mga ito sa Britanya upang pag-usapan ang mangyayari sana na Ragnarok. Sinabi ni Yuan na sa mga Round Table nga raw magsisimula ang pinakamatinding digmaan na magiging dahilan ng pagbagsak ng Asgard Guild. Naisip ni Yuan na ginamit nga raw ng mga taga-Olympus si Lancelot upang mapabagsak ang Asgard. Ngayon nga raw na napatay na niya si Lancelot ay nakaiwas na sila sa isang napakalaking insidente. Nagtanong si Son Ogong kung ibig sabihin ba raw ni Yuan ay kaya naroon ang mga Valkyries ay nang dahil sa Ragnarok. Napansin ni Son Ogong na papalayo na pala ang katabi niya na si Yuan kaya tinanong niya ito kung saan daw ito papunta. Tinanong niya rin si Yuan kung hindi ba raw nito haharapin ang mga taga-Asgard, hindi ba raw parehas nilang kinakalaban ang mga taga-Olympus. Sumagot naman si Yuan na wala rin naman daw siyang magagawa kung masasangkot siya ngayon sa mga ito. Sinabi rin ni Yuan na tingin niya raw ay may matuwid naman na katwiran ang mga taga-Asgard, kaya hindi nga raw ang mga ito magmamadali na sumuong agad sa isang digmaan. Sinabi ni Son Ogong na hindi naman daw ibig sabihin noon ay hindi na ito gagawin ng mga taga-Asgard. Sinabi ni Yuan na bago pa nga raw magsimula ang digmaan ay pababagsakin na raw niya ang Olympus. Kung sa bagay naman daw ay unti-unti na rin ang mga itong bumabagsak. Kinilabutan ang clone ni Son Ogong habang iniisip kung ano raw ang pinaplanong gawin ni Yuan. Nakita ni Son Ogong gamit ang Golden Cinder Eyes ng kanyang clone kung paano umakyat sa tore si Yuan. Nakita niya rin kung paano nakilala ni Yuan ang mga kagaya niyang high ranker na naghahari sa loob ng tore at kung paano nila ipinaalam kay Yuan ang lahat ng impormasyon na nalalaman nila. Namangha si Son Ogong sa mga ginawa ni Yuan sa panahong ito. Kahit pangaraw nagmula ito sa hinaharap ay nakakamangha nga raw kung paano nito napigilan ang mga masamang mangyayari at kung paano nito napagplanuhan ang lahat.
Marahil nga raw ay medyo malayo-layo pa si Yuan kung pagbabasehan ang lakas. Pero ito nga raw ang pinaka-perpektong resulta na nagawa sa mga pinagsama-samang puso at pag-asa ng napakaraming high-rankers. Habang humihingi si Yuan ng isang pribadong pagpupulong sa administrator ay sinabi nito kay Son Ogong na wag daw itong mag-alala dahil bibilisan niya raw ang pag-akyat ng tore. Napansin ni Son Ogong ang binabalak na gawin ni Yuan. Sinabi niya na mapapabilis nga raw ito kung gagamitin ni Yuan ang ganitong paraan. Wala naman agad nakuhang sagot si Yuan dahil pinag-iisipan pa raw ito ng administrator. Nag-iisip nga raw ito ng mabuti sa ginawang pagtawag sa kanya ni Yuan. Hanggang sa dumating na kay Yuan ang notification na tinanggap na raw ng administrator ang hiningi niyang private meeting. Nagpunta si Yuan sa ibabaw ng isang napakataas na pader. Pinagmasdan niyang mabuti ang napakahabang lugar na nakikita niya sa kanyang harapan. Naisip niya na ito nga raw ang hangganan ng Britanya, ito nga raw ang edge of the world ng ika-25 palapag. Ipapaliwanag ni Yuan kay Son Ogong at sa mga tagapanood kung ano ang nangyari sa Ragnarok. Sa panahon na pinanggalingan ni Yuan ay nag-umpisa si Lancelot ng isang malaking kaguluhan. Inutusan nito ang guild ng Round Table na atakihin ang mga giants at demons. Sa galit ng mga giants at demons sa ginawang pag-atake sa kanila ay sabay nilang binalikan ng pag-atake ang Round Table. At dahil nga Guardian Guild ang Asgard ng Round Table, nakialam ang mga ito sa nagaganap na labanan. Sinamantala naman ng mga taga-Olympus ang pagtulong na ginawa ng Asgard sa Round Table. Inatake nila ang mga taga-Asgard habang kinakalaban pa rin ng mga ito ang mga demons at giants. Noong malaman ng mga taga-Asgard na kagagawan pala ng mga taga-Olympus ang lahat ng nangyari ay itinuon nila ang lahat ng kanilang lakas upang balikan ang mga taga-Olympus. Sa isang utos na ginawa ni Lancelot ay nagdulot ito ng isang napakalaking digmaan, na kinabibilangan ng mga giants, mga demons, mga taga-Olympus at mga taga-Asgard. Nang dahil sa digmaan na tinawag na Ragnarok ay humina ang tower's military strength sa loob lang ng 10 araw. Pinigilan ni Yuan ang Ragnarok upang hindi nila labanan ang isa't isa at upang mapaghandaan nila ang mga darating na outer gods. Tinanong ni Yuan ang pinaliwanagan niya na clone ni Son Ogong kung naiintindihan na ba raw nito. Sumakit naman ang ulo ng clone ni Son Ogong nang dahil sa pagkalito. Maging ang totoo niyang katawan na nasa Marble Mountain ay nakaramdam din ng pagsakit ng ulo. Habang tinitingnan ni Yuan ang Edge of the World ng ika-25 palapag ay naalala nito ang naging pag-uusap nila ng administrator. Nung una ay nagtaka ang administrator nung sabihin ni Yuan na gusto niya raw ng high difficulty na pagsubok, pero naisip rin agad ng administrator na kaya ganoon ang gusto ni Yuan ay para makakuha rin ito ng mas mataas na reward. Sinabi ng administrator na malaking araw ang gagastusin ni Yuan kung sa kanya mismo ito kukuha ng pagsubok. Sumagot naman si Yuan ang ayos lang daw yon. Binigyan nga raw siya ni Zeus ng isang pabor nang dahil na rin sa pagpayag ng administrator, kaya nga raw marami siya ngayong hawak na points. Nagpaliwanag naman ang administrator, kung hindi niya raw pinayagan si Zeus na umatake ng isang beses ay tiyak siyang magpapaulan ito ng napakaraming kidlat kahit pa magbayad ito ng napakalaking penalty. Sinabi ng administrator na ginawa niya raw yon dahil silang mga administrator ay kailangang iprioridad ang kaayusan sa loob ng tore at sa mga proseso ng mga pagsusulit. Ganoon nga raw ang ginagampanan nilang tungkulin at ang rason kung bakit sila nabubuhay. Sinabihan ni Yuan ang administrator na kung ganoon naman pala, ipakita nga raw nito sa kanya ang sinasabi nitong tungkulin. Nakumbinsi ni Yuan ang administrator na bigyan siya ng isang pagsubok, pero kailangan niyang magbayad ng 30,000 points upang matanggap niya ang pagsubok na ito. Sa ibabaw ng napakataas na pader ay natanggap na ni Yuan ang mga nilalaman ng kanyang haharapin na pagsubok. Kailangan daw niyang makalampas sa kagubatan at pangunahan ang paglalakbay at paggawa ng daan sa loob ng 1 taon. Habang nasa loob daw ng pagsubok ay maaari raw si Yuan magpatulong sa kanyang mga pioneering parties. Makakatanggap nga raw si Yuan ng karagdagang reward kapag mas mabilis itong nakalampas ng kagubatan at nakagawa ng daan. Naisip ni Yuan na mukhang binigyan nga raw siya ng administrator ng mahirap na pagsubok at aabuti ng 1 taon ang ibinigay nitong palugit. Napatingala naman si Yuan nang may marinig ito na boses.
Sinabi ng nasa ulap na si Son Ogong na narinig daw niya ang lahat. Tinanong niya rin si Yuan kung gusto ba raw nito ng tulong. Bago makasagot si Yuan ay dinilaan siya ni Son Ogong at sinabing wala naman daw siyang balak na tulungan ito. Kahit pangaraw mukhang masaya ang gagawin ni Yuan sa mga nakikita niyang mga high-level monsters. Tinaboy naman ni Yuan si Son Ogong at sinabihan na umalis na raw ito. Baka nga raw paratangan pa siya ng administrator na nandaraya sa pagsubok kapag tinulungan siya nito. Masasayang nga lang daw ang points na ibinayad niya. Nagtanong si Son Ogong kung totoo ba raw ang sinasabi ni Yuan. Sayang naman daw at gusto pa naman daw sana talaga niyang tumulong kahit na papaano. Tinanong ni Son Ogong kung kailangan niya ba raw hintayin si Yuan ng 1 taon. Sumagot naman si Yuan ng hindi naman daw. Umapak ito sa pinakadulo ng pader at sinabi kay Son Ogong na tatapusin niya raw ito sa loob ng 1 buwan. Tumalon si Yuan sa napakataas na pader. Sinabi nito kay Son Ogong na tatawagan niya na lang daw ito kapag tapos na siya, at saka na lang daw ulit sila magkita. Pagkababa ni Yuan sa pinakaibaba ng pader ay nakatanggap siya ng notification na nag-umpisa na raw ang kanyang pagsubok. Ang natitirang oras niya raw ay 8,759 na oras, 23 minuto at 59 na segundo. Mula sa gilid ng napakataas na pader ng ika-25 palapag ay nagtungo si Yuan sa isang kagubatan na hindi pa napupuntahan ng iba. Napansin ng isang lalaki na kabilang sa pioneering party ang pagdating ni Yuan. Sa pagkakaalam niya nga raw ay dapat nasa syudad pa ito. Sinabi naman ng isang lalaki na aabutin nga raw ng 4 na araw bago makarating doon. Paano nga raw kaya nakapunta agad doon si Yuan? Nawala ang pagtataka ng mga miyembro ng pioneering party nang may magsalita at sinagot ang kanilang mga katanungan. Sinabi ng nagsalitang ito na dumirekta raw si Yuan sa administrator upang makakuha ng pagsubok. Pinakita nga rin daw ni Yuan ang player card nito at ito raw ang mamumuno sa paglalakbay nila sa kagubatan. Naisip ng ilang miyembro na posible raw pala ang ginawang iyon ni Yuan. Sinabi ng Vice Captain of the Pioneer Party Unit 3, at isa ring high ranker na si Wallach na masaya nga raw nilang tatanggapin kung tutulungan sila ng isang tao na kasing lakas ni Yuan. Sinabihan din ni Wallach si Yuan na parang nasobrahan naman daw yata ito ng yabang. Sinabi niya na aabutin nga raw sila ng 1 taon bago nilang lahat malampasan ang napakahabang kagubatang ito. Maaari nga rin daw na umabot pa sila ng 3 taon. Paano nga raw nasasabi ni Yuan na tatapusin lang nito sa loob ng kalahating buwan ang isang trabaho na kinakailangan ng ilang taon bago matapos? Naglakad si Yuan at sinabing siya na raw ang mauuna. Imbis nga raw na pagdudahan siya ng mga ito ay ipapakita na niya lang sa kanila. Naisip ni Wallach na pinili nga raw ni Yuan ang pinakamapanganib na posisyon. Akala nga raw niya na dahil isang player si Yuan na may magandang hinaharap ay magiging maingat ito. Naisip niya na sana nga raw ay walang masamang mangyari. Unti-unting naglabas ng makapangyarihang kidlat si Yuan nung kalampagin na ni Wallach ang isang maliit na kampana, hudyat ito nagagalaw na ulit ang kanilang grupo. Nagtaka at nagulat ang mga miyembro ng pioneering party sa lakas ng kidlat na dumadaloy sa katawan ni Yuan. Napatanong si Wallach kung ano raw ang binabalak nitong gawin. Habang nakatingin sa suot niyang kaini ay naisip ni Yuan na nakakaramdam pa rin daw siya ng kaunting pagod, pero may nararamdaman rin daw siyang enerhiyang umaapaw na nagmumula kung saan man. Naisip niya na marahil nga raw ay nagmula ito sa pagtaas ng kanyang stats. Nagtanong si Yuan kay Wallach kung ito ba raw ang kauna-unahan nitong pioneer party. Bago pa makasagot ng buo si Wallach, ay sinabi ni Yuan na sa isang pangyayari raw na masurpresa at mag-alinlangan ito ay maaari nitong mailagay sa nakamamatay na sitwasyon ang kanyang mga kasamahan. Nakaramdam ng kaba si Wallach nung sabihan siya ni Yuan na ang isang pinuno raw ng isang grupo ay hinding-hindi dapat natatakot at nag-aalinlangan. Habang palakas ng palakas ang kuryente na naiipon ni Yuan ay pinagpapawisan na ang mga nakasama nito sa kanyang pagsubok. Maging ang mga halimaw na nagtatago sa kagubatan ay napapaungol na rin sa lakas ng nararamdaman nilang kapangyarihan. Pinadaloy ni Yuan sa espada niya na Edge of Nightfall ang inilabas niyang kuryente. Nakatanggap siya ng notification na nagre-react daw ang Fragment of Lightning Bolt sa suot niyang kaini. Nagre-react rin daw ang Dark Divine Crystal sa Fragment of Lightning Bolt.
Halos nag-itsurang kidlat ang Edge of Nightfall ni Yuan nung i-activate na nito ang kanyang bagong skill na Fragment of Lightning Bolt. Sa baba ng proficiency ng skill niyang ito ay aabutin daw ito ng 30 segundo bago magamit. Habang naghihintay sa countdown ng kanyang skill ay tiningnan ni Yuan ang direksyon kung saan niya ito iaatake. Halos nagsama na ang dalawang uri ng mana sa skill na gagamitin ni Yuan. Humalo ang kapangyarihan ng Dark Attribute Mana sa Lightning Attribute Mana ng Fragment of Lightning Bolt. Hanggang sa natapos na nga ang 30 segundo. Agad na inihagis ni Yuan ang halos nagkukulay itim at dilaw na kidlat na nasa gamit niyang espada papunta sa direksyon ng nasa harapan niyang kagubatan. Naubos ang mga puno na dinaanan ng Fragment of Lightning Bolt at namatay rin ang mga halimaw na tinamaan ng skill na ito. Kahit mga high-level monsters ang mga halimaw sa kagubatan ay hindi ng mga ito kinaya ang lakas ng Dark at Lightning Attribute Mana na nakapaloob sa Fragment of Lightning Bolt. Napaatras ang mga miyembro ng Pioneering Party sa lakas ng kapangyarihan na pinakawalan ni Yuan. Nakaramdam ang mga ito ng labis na pagkamangha kay Yuan, hindi nga raw pala ito nagyayabang nung sinabi nito na tatapusin niya ang kanyang pagsubok sa loob ng kalahating buwan. Napasangga rin sa kanyang katawan ang high ranker na si Wallach sa lakas ng Fragment of Lightning Bolt na ginamit ni Yuan. Hindi ito makapaniwala sa nasaksihan niyang kapangyarihan. Lumingon si Yuan sa kanyang likuran at napansin ang natigilan niyang mga kasamahan. Tinanong niya si Wallach kung ano raw ang ginagawa nito. Sinabi ni Yuan na kailangan na raw nilang lumakad.